What's going on, man? Ito ay Miyerkules at nandito ako sa en route sa saan ba to? Morrisburg, Ontario. Bumili lang ako ng kape, oh, putik. Hindi naman umuulan kanina. Pero ngayon umuulan na. Sulong na tayo. Grabe, putik na yan. Hindi ko inaasahang uulan, men. Kanina medyo maaraw. Kasi ngayon umuulan na. Grabe. Basa ako dun Tanggalin ko nga ito. Grabe, oh. Basa yung ano ko Basa yung damit ko Hassle naman to, men. Ayos lang. Konti lang naman yung ulan eh. Pero ngayon lumalakas, putik. Buti umalis na ako dun, men. Grabe no. So ang temperature ngayon ay 33 Fahrenheit. Siguro ano to, 0 Celsius. Putik, delikado sa ano to, men. Freezing rain. Pero malapit na ako sa Quebec. Mga 1 oras na lang. Kalahati, 1 oras kalahati, nandun na ako sa customer. Yung border, ano na lang yata to, kalahating oras. Parang ganun. Or 45 minutes. Bumili lang ako ng kape Ang ganda ng araw kanina Pero nakita ko yung ulap, banda doon, sa west, ay maulap. Pero dito sa east, maaraw. So siguro pupunta yung ulap mula west to east. Ang bilis umandar ng ulap. Wala pa akong 5 minutes dun sa loob talaga. Biglang bagsak. Pero anyway, bumili nga ako ng kape. Anong oras ba? 10:44 na ng umaga ngayon. At ang ating deliver dyan sa Montreal ay 2:00 pa naman. Kaya hindi naman ako nagmamadaling umalis. Pero ganun pa man, cheers tayo, men. Sa isang maulan na umaga. Dyan daw sa Pilipinas, sabi ni June Valenton, shoutout sa'yo, June Valenton, meron daw bagyo. Ang pangalan, alam mo kung ano? Kaloy daw. Hindi nga. Parang fake news naman yan, men. Kasi ano ba ngayon? Excuse me. Marso pa lang ngayon, bakit magkakaroon ng bagyo, di ba? Ang alam ko, ang rainy season dyan, or raining season, parang gano'n, ay June or July, August, di ba? Pero anyway, cheers tayo sa maulan na umaga dito sa, Morrisburg, Ontario. Cheers, man. Sarap. Actually, magkapalit muna ako ng pantalon tapos mismo. Kasi hindi ako makapag-drive ng basa yung ko. Alam mo yun? Ayos na, natanggal ko na yung sweater, tsaka nakapagpalit na ako ng pantalon. Grabe. Cheers, man! So, nung pagbalik ko pala ng Canada, nagulat ako sa presyo ng diesel. $2 per liter. Grabe. Sobrang mahal. Sa Amerika naman, $5.38 per gallon. Tumaas siya ng $2 per gallon. Parang na to Ano ba to? Nagtatrabaho para sa pagbayad ng fuel, parang gano'n. Lahat naman tayo apektado, syempre. Lahat tayo. Kasi yung mga transport groups pa nga. Dahil yung mga syempre, kunwari, pampasadang kotse, pampasadang jeep, bus, mga ganyan, Kawawa rin sila kasi mahal nga ng fuel, putik. Parang, alam mo yun, parang magtatrabaho ka na lang para doon. Siyempre, kawawa rin yung mga pasahero dahil, ewan ko kung nagtaas na ng pamasahe sa Pilipinas dahil sa nangyayari nga ngayon na pagtaas ng mga presyo ng langis. Mahal ng pamasahe, so parang, grabe. Ano ba naman yan? Pero anyway, sana, syempre, matapos na yung sigalot dyan sa Middle East. Tsaka shoutout sa kuya ko, si Kuya Jun. Saka sa pamilya niya, si Ate Cash, sila Kenzie, si Asia, si Kaiser,
Sana safe kayo dyan kuya, sa Sharjah yata sila. Basta dyan sa malapit sa Dubai. Tsaka yung mga tropa natin dyan, syempre sila teacher. Tapos sila Tito Bong, Tita Edlin, tapos Tito Jmar. Lahat sila nasa Dubai yata, or Sharjah, or Jumeirah. Basta doon, sa parte ng Middle East na yon. So kinamusta ko naman yung kuya ko, sabi naman niya, ayos naman daw sila sa Dubai. Exaggerated lang daw yung mga balita. Yun ang sabi niya. Cheers kuya, sana maayos kayo talaga dyan. And ingat kayo palagi dyan. Grabe. Sana talaga matapos na yan, sigalot na yan. Alam mo yun, na-timing yung paglakas ng trucking industry sa nangyayari ngayon sa Middle East. Parang lahat ginuguhit ni ano eh. Kilala mo na. Yung mga leader na yan. Parang, sige, palakasin natin ng konti yung trucking para meron silang pambayad ng fuel. Parang ganon. Pero buti pinalakas. Kasi kung mahina pa rin yung trucking, tapos mataas ang fuel, eh paano na yun? Di ba? Grabe. Pero syempre hindi lang trucking yung apektado talaga. Ang pinaka naaapektuhan dyan ay yung mga working class citizens na tinatawag. Kagaya nating mga tayo na nagtatrabaho. Kasi parang nga nangyayari, parang nagsusumikap na nga tayo para makapag-sustento sa pamilya, tapos sasabayan pa ng mga ganyang oil price hike na yan. Kasi galot dyan sa Middle East. Parang ano eh, nakakaloko yung mga gantong pangyayari. Pero ganun pa man, wala naman tayong magagawa, no? Kung hindi maghintay lang na matapos yan, gera na yan. Tsaka ang magagawa lang talaga natin eh kapit lang, men, kapit lang. Huwag tayong bibigay. Ang bumigay, giba, parang ganon. Tama ba yun? Ang bumigay, talo, parang ganon. So, lilipas din lahat ng yan. Kapit lang tayo at syempre, manalangin tayo sa taas. Tsaka tibayan lang natin ang ating loob. Ganun lang naman kasimple yun. Mahirap, oo, pero lahat naman ng paghihirap, eh merong, paano yan, parang natatapos din yan at meron yan silbi sa ating buhay. Kumbaga, yan yung magpapatibay sa atin. Yan yung magbibigay sa atin ng leksyon kung paano natin titirahin ang buhay. Diba? Cheers, man. Palagi na lang cheers. Nalalasing na tayo sa kape, ah. Anong oras? About 10:57 a.m. Pero ang kagandahan naman, pag-deliver ko dyan mamaya sa may St. Laurent, pupunta ako sa Anjou. Malapit lang din yun sa Montreal, sa may tank wash, sa isang terminal ng aming company. Doon ako magbabagsak ng maruming trailer na to para huhugasan nila. At the same time, nandun na rin yung preloaded trailer na dadalhin natin sa Chicago, di ba? Kumbaga, hindi na ako mag-iikot-ikot sa Montreal para magpunta ng tank wash and then punta sa customer, mag-load. Madalit salita, sa tank wash, nandun na mismo yung ating load papunta ng Chicago. Kumbaga, mag-ano lang tayo. Trailer switch na tinatawag mismo. Yun lang yung kagandahan doon. Pero, ganun pa man, sana talaga matapos na yan, sigalot na yan sa Middle East. Ano ba to? Paano ba to? Ikot muna tayo sa labas, total wala na yung ulan. At alis na tayo, baka mamaya matraffic tayo sa may Montreal eh. Malate pa tayo. Ang haba-haba na nga nang hinintay natin dito, malilate pa. So, ikot tayo sa truck, tingnan natin. Ano lang, konting inspection lang, no? Gawin natin yan. Kuha tayo ng martilyo. Home sim. Ayos. Nakatakip ang def. May placard pa rin. Mga linya ay ayos, secure. At nakatakip ang ating fuel tank. Ayos. Merong placard dyan. Nakastow ang handle, nakataas ang legs. At medyo malamig ah. Malamig nga talaga. Ayos, wala tayong leak dito sa Codely, man. Present ang ating mga fastener locks. Gumagana ang mga turn signals and meron tayong placard dyan sa likod.
May mga fastener locks, ang ating mga gulong. Ayos. Grabe. At least natapos na yung ulan. So nakaselyo pa rin ang takip ng ating external valve. Sarado pa rin ang ating internal valve. Meron tayong placard dyan. Ayos na. Walang problema. Sarado ang compressor, nakasarado ang fuel tank. Ayos. Gumagana ang turn signals at ang mga headlights, clearance lights. Pwede tayong lumarga, men. Isa tayo. Uy, merong mga ibon, no? Ingay niya na. Mga kalapate. Lovebirds. Ayos namin. Alis na tayo. Oras na, 11:30 na. Or 11:24. Pwede tayong umalis na ito. Buti naman, tumigil na yung ulan. At wala nang freezing rain nito. Test natin ang ating trailer brakes. They're working. Let's go! Uy, ano yan? Ba't ganun? Nag-jerk. Yung product. Maalog-alog yung product. Woo! Ayos na. So, syempre, as usual, gagawin natin to. En route dito sa Morrisburg, Ontario. Maraming salamat sa maayos, ligtas, at mapayapang stay, man. Hey! Cheers! Let's go! Parang kabayan yung car hauler na yun, ah. Uy! Nakalimutan ko. Slushy nga pala itong de-icer na to. So ang bigat pala ng kargada natin ay full load. Hindi naman full, pero 43,000 pounds. So ang sumatotal ay mga 77,000 pounds tayo. Yung kabuuang bigat natin. Grabe. Tagal natin mag-accelerate. Thank you for giving me or sharing the road. You know, back on the freeway, man. 401 eastbound tayo. Tapos pagdating sa Quebec, magiging Trans-Canada Highway 20 ang tawag sa highway nila doon. Pwede na natin ibaba yung kape kasi wala nang slush. Ayos na. So, buksan natin ang ating headlights para visible tayo kasi medyo yung splash ng mga sasakyan. Pinapababa niya yung ating visibility. I-unlock natin yung mga pintuan for emergency purposes. Go 100 lang muna tayo. Kasi kabubukas or kaandar lang ni Pete. Para hindi siya mapuwersa. 100 lang. Or 62 miles per hour. Ayos na. So ganun na nga, napakadali lang trabaho natin ngayong araw ng Miyerkules na to. So yun nga, pagkatapos mag-deliver
Sana wala akong gamiting hoses doon, tsaka sana silang mag-load or mag-unload. Kasi usually, no, sa dalawang customer na pinupuntahan ko para i-deliver yung ganitong klaseng produkto, yung aircraft de-icing fluid nga, sila palagi yung nag-unload, tsaka hose nila yung ginagamit nila. Bakit? Unang-una siguro, ewan ko, ayaw nilang may masayang, parang ganon. So sana yung customer na pupuntahan ko dyan sa St. Laurent, sa kanila yung host, tsaka sila na yung mag-unload. Kung gano'n na mangyayari, putik, napakadali ng trabaho natin, men. Dahil magre-relax lang tayo sa truck noon, pagka gano'n. Ang pinakatrabaho lang natin ay magpapirma ng papeles. Tapos, pagkatapos doon, pupunta na tayo ng tank wash para mag-trailer switch. At hinihintay na tayo ng load natin doon papunta ng Chicago. Doon naman sa Chicago, ang pupuntahan ko doon yung pagawaan ng pintura. Sherwin-Williams. Nakapunta na ako doon ng ilang beses na. At ang delivery doon ay palaging madaling araw, no? So, mag-merge muna ako. Unahan ko tong tanker na to. Medyo mabagal. Tapos mag-63 na ako. Or 64. So, yung schedule nga ng delivery ko doon sa Chicago ay 3:30 ng madaling araw, men. Sa Biyernes. Pagawaan nyo ng pintura. So, doon naman sa Chicago, maganda doon dahil ang trabaho lang na gagawin ko sa pag-unloading ay bubuksan ko lang yung takip sa taas o yung tinatawag nilang dome lid. So, meron silang sariling hose, tapos sila na yung mag-hook up sa hoses, sila na magbubukas ng mga valve. Easy lang, men. Kaya sana itong St. Laurent, sila talaga ang gagawa ng lahat. Tingnan natin. Kung hindi man, wala namang problema. Yun nga lang, umuulan eh. Mababasa na naman tayo na ito. Pero ayos lang. It could be worse, man. Could be worse. Diba? Medyo umahambon-ambon dito. Tignan natin kung ano mangyayari sa Quebec unloading. Pero anyway, dating gawi, magdadrive muna ako, tapos cut ko na lang to sa customer kung ano yung mangyayari doon. So, music, pasok!